Siyempre, sa mga tropa natin dyan, dito sa YouTube, ito yung full video na kung saan tetestingin natin to ng mabilisan lang. Pero mas mabilis kasi dun sa kabilang channel kasi mabilisan lang talaga dun. Ito medyo matagal. So ngayon tetestingin natin itong Raider FI Pro laban dito sa Raider FI na old. Pero hindi na about sa looks. Tingnan natin yung maximum power output nila kung nagbago ba sa makina. Yung power output ba nito ay mas malakas kumpara doon o yun pa rin ang mas malakas? Titingnan natin ngayon. Sa mga curious kasi, dadayin na natin to na mabilisan. Itong motor na to ay kay Aldrich, pinsan ko yun. All stock lang din yan. Mga nasa around 1,000 plus pa lang natatakbo na. Ito naman sa akin, mga nasa around 400 plus pa lang. Mabilisan sabi, all stock makina galing kasa. Walang binago, walang open airbox. Tingnan natin kung sinong mas mataas ang horsepower at torque. Tara! Sakay lang natin to kay Partor. Oh, may pangalan na yung Raptor natin sa mabilisan. Sakay natin tong sa akin kay Partor. Kasi nga, since bago pa to, wala pa tong ORCR, tsaka wala pa tong plaka. So, ito ay hindi street legal. Kakarga natin to sa Raptor. Tapos, itong kay Aldrich, patatakboy na natin. And then, samahan nyo kami mamaya sa dyno. Tingnan natin yung magiging output ng Raider FI Pro versus yung old Raider FI natin. Sino nga ba talaga mas malakas? So guys, ito, na-testing na ng mga tropa natin. Testing na tong kay Aldrich. Tingnan nyo yung output kahit ako nagula. Ito yung kay Aldrich, oh. 21.1 horsepower ang sagad niya. Ngayon natin malalaman kasi ito naka-dyno, hindi mo madadaya to. Parehong all stock. Wala ng gas. Wala ng gas. Pero nakaran naman ng ilan no, boss? Panglima na. Yan, nakalimang run na siya. Tama-tama yan. Kasi na-late na kami. Pinauna ko na lang talaga to kasi late na kami. Pasensya na mga bossing. Pasensya na sa mga boss ko dito. Oo, bossing yan. Akala ko yan, hindi lumabas dito sa atin. Ay, nilabas. Ito. Bago. Tingnan natin. Ito, painitin mo nga konti. May ano? 21 horsepower yung kay kay Aldrich. 21. Tapos to. Ulang yun. Hindi nga. Ako pa nga kinabahan dito. Okay. Yun na po ano. Tama. Alright, so may resulta na. Ito, 19 horsepower, tapos yung isa naman, 21.1 horsepower. So ngayon, tingnan natin kung anong i-output nun. Kasi ito, kararating ko lang dito sa MK Performance. Guys, hanapin nyo yan dito sa bandang San Pablo. Nagre-remap sila dito ng lahat ng units. Kaya yan, may dyno sila. Kaya makikita nyo kung nag-gain o hindi nag-gain yung mga motor nyo. Titingnan natin ngayon yung Raider Pro kung bibira ba siya ng maganda-ganda ngayon. So ito yung shop ni Bossing. Sa mabilisan, testingin natin tong Raider Pro. Mataas pa. Nalalaban yan. Nalalaban eh. 18.6 na. Habang nainit, lumalakas pa siya. Pero, bossing, iba yung tunog ng limit niya. Ano? Parang, tuloy-tuloy, no? Iba to. Lanes 2. Nasa ABS na yung ano yun, yung speedometer. Kasi wala na yung speedometer. Yata. Pantay na po, ano? O, yan. Ngayon, guys. 18.7. 19 po, ano? Yung isa po, ano po yung isa? Naka 20. Molokos yung isa, guys. So, ito, wala talagang daya to kasi nga, Siguro sa sprocket din eh. dyno eh. Ano ba stock yan? 38 eh. Ah, ito. 30? 38 din? Parehas din. Mas ito, matino pero... Oo. Mas tipid.
naman ang advantage. Mas pogi. Meron nakakagusto ng ganyang forma bossing no? Diba? Sabi ko sila Sabi nga nila build ko daw ng malalaki ang gulong Mas bagay talaga siya. Pero iba yung limit bakit hindi siya nagkakato? So ito guys, yung resulta. Yung isa, nag-pick siya ng 21 horsepower. Ito, 19.1 yung pinakasagad. 21.1, di 2 horsepower yung 2 horsepower. Pero yun naman, nasa 1,000 plus na ang tinakbo. Ito naman, 300 plus pa lang yata. 374 pa lang. Oo, given na bata pa, may itutuling pa na kaunti. So yun. Ilis pala. Bossing, giveaways. So may resulta na, kita nyo na kung ano yung kaibahan ng horsepower ng old gen tsaka ng bago. Kasi ito, dyno talaga. Dinayno talaga natin. Mas, hindi may kakailang, mas malakas ang makina nun. Mas malakas ang makina ng all stock na to. Pero alam nyo guys, tingnan natin soon kasi iba pa rin yung tooling niyan sa karsada at sa dyno. Pero yung dyno kasi hindi mo madadaya. Yun yung numbers na nakuha natin. 19.1 horsepower. Tapos yung isa naman, 21 horsepower. Ito mainit na rin kasi nakailang ron na ito mainit na rin agad. Grabe, ayos to. Paano ba yan guys? Nakita na natin, walang daya yan. Naka-dyno yan. Ito, Raider Pro against Don na Raider na OG. And ang resulta, 2 horsepower ang difference nila. Mas malakas ng 2 horsepower yon. Hindi natin alam, maybe sa break-in. Pero parehas yan stock, walang nabago doon. Kahit gulong, kahit gearings, wala. So sa dyno, ang takbo niya, 21 horsepower. Ito naman, 19 horsepower. Wala na, tumutukod na talaga. Kahit mainit na, hanggang doon na lang talaga. Nakailangan na rin. And shoutout dito kay bossing natin. MK Performance, hanapin nyo lang yan guys. Nagre-remap sila dito ng kahit anong unit. Ito lang yan sa may bandang San Ignacio. Bisitahin nyo sila dito. Kung gusto nyo makita nag-gain yung mga motor nyo o kung ano yung maximum na output nyan. Kahit mga pang-drag, bossing, pwede no? Ayan, so kung gusto nyo malaman yung horsepower ng mga motor nyo, ipa-dyno nyo para kita nyo yung tunay na takbo. At saka hindi nyo madadaya kasi gearing talaga ang hinahanap dito. Yung maximum power noon, hanggang doon na yun. Nakailang run na kami, tukod na talaga. So yan, shoutout sa mga kasama natin. Yan. So alam nyo na ngayon, mas malakas ang horsepower ng old gen kaysa sa dito sa bagong Raider Pro. Maybe mamamanipulate pa yan sa pagpapalit ng mga sprocket at mga ECU. Maybe iba rin ang i-output niyan sa daratyuhan o iba ang torque value nito. Pero one thing's for sure, iba yung limit nito. Talagang hindi ko alam kung anong binago ni Suzuki sa programming, pero iba kasi. Parang hindi siya hindi nagkaganon. Rinig nyo naman yan doon sa video guys. So yun lang, sa mabilisan. Maraming salamat, solid support, mga solid kapwa. Ngayon, alam nyo na. Sa muli.